for allowing us once again to be here in this place to receive your word and to worship you as well. It's the best part of our life is to give our best praise and worship, adoration for our Lord, our King, our God, who is faithful from the beginning to the end. This morning, O God, allow us to understand once again your word. We pray for wisdom, knowledge, and understanding about your word para amon po maipamuhay sangayon sa imo karian kag sa imo kalooban. This morning, amon po ini receive, O God, with thanksgiving and with perception, Panginoon, na maintindihan gad namon kay amin ang pinakamahalagang bahagi sa amon pagtitipon to receive your word. That's why we honor you and we glorify you as we receive your message today. In the name of Jesus, everybody say, Amen. Palapakan po natin na malakas ang Panginoon. So this week is a last week of the month. And this whole month, pinag-usapan po natin, it's all about the best. Pakisabi, best. Best work. All of us, we are designed for the best work. We're not designed for good work, but best. So that's why all of us must find out, dapat ma-discover po natin kung ano po talaga yung napakagandang trabaho na ginlaan ng Diyos para sa aton. Wala pong tao na pinangarap ang Diyos na maging mahirap. Lahat po ay pinangarap ng Diyos. Lahat po, pakisabi lahat, kasama ka. Sabihin mo po, lahat kasama ka. Okay. Lahat po tayo ay kasama dun sa plano ng Diyos na magkaroon ng magandang work, not job. Okay, specifically, work. Pakisabi work. Okay, kasi job is temporary, work is permanent. Yan yung design sa atin ng Lord. Na kita mag-succeed, kita magtagumpay. Kasi from the very beginning, nakita po natin ang dalawang magkapatid na mayroong magkaibang trabaho. But they are all both successful. Pangalawang araw, pinag-usapan po natin, you must honor the Lord with your result. In result of your good work or best work, you must honor the Lord through your best fruit. Acknowledging that He is the Lord, He is the God who provide and gives you everything that you need. Shall we clap the Lord? Kaya congratulations sa mga nagpiperceive, nag-o-honor, giving their best fruit to the Lord. Congratulations because you are the first step mo yun para sa breakthrough because you acknowledge the Lordship and the Kingship of our God. So, pangatlong araw, pinag-usapan natin yung best life. Kailangan kita hindi kita bagay sa matahong na buhay. Bagay kita sa pinaka. Sabi sa katakin mo, deserve mo ang pinaka. Deserve natin. Amen? Deserve natin na magkaroon tayo ng pinakamagandang buhay. Though right now, we are facing struggles in our lives kasi papunta tayo doon. Yun ang desire natin. Bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng maganda. Kasi sabi ng Lord, I came to this earth to give you life abundantly. Kaya bawat isa sa atin dapat may pangarap. Yung pangarap mo, dapat yung pangarap ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung, ay okay na to, basta may trabaho, basta kumaon, okay na. No! Stop that! Dili ganun ang design ng Diyos. Yan yung pangarap mo. Higitan mo, kagaya ng pangarap ng Diyos sa atin. Kaya sabihin mo sa katakin mo, huwag kang tubingil mangarap. At may karugtong, at trabahuin mo pangarap mo. Yan. Kasi marami sa atin, maraming napakagandang pangarap, pero walang ginagawa sa kanilang pangarap. Tanungin mo katabi mo, sample, tanungin mo katabi mo, ano pangarap mo? Alamin mo kung ano pangarap. Alamin mo. Dapat sumagot siya. Dapat sumagot. Dapat sumagot siya. Dapat sumagot. Okay. Okay na? Nakuha niyo na? Nagsabat na? Okay, ngayon, tanungin mo, ano ginagawa mo ngayon? Alamin mo kung anong sagot. Alamin mo. Alamin mo.
Okay. Ngayon, alamin natin kung inline ba. Okay, anong sabat niya? Natandaan niyo kung anong sagot niya? Okay. Ano yung ginagawa niya? Alam niyo? Ngayon ang tanong, magkatugma ba ang sagot niya doon sa tanong mo? Ngayon, dito mo malalaman na ang iba mayroong pangarap pero iba yung ginagawa. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan bakit hindi natin marating-rating yung pupuntahan natin kasi tama yung sinasabing pangarap mo. Pero anong pinagagagawa mo ngayon? We deserve best life. Amen. Siyempre, kailangan ng best work. Amen? Why? Kasi ito ang pinakamatindi sa lahat ng best. Kasi we have best God. Oh, come on. Amen. Kaya kung lumabas man ang best work, best life, best fruit, natural lang. Kasi you have the best God. Mapapahiya ang Diyos na siya ang pinaka, tapos yung result natin is poor. Kaya sabihin mo sa katakin mo, naiintindihan tayo ikaw, nag-struggle ka ngayon. Pero hindi, tandaan mo, yung struggle dapat temporary. Dapat ganito, nag-struggle ngayon ako, but it is temporary. I look for a permanent. Yung design ng Lord para sa akin. At yun yung pupuntahan natin sama-sama tayong lahat. Do you agree? Come on, let's go. So, bakit po? Tingnan po natin itong word. The Bible says, who is like you among the gods? Kasi napakaraming Diyos. Pag sinabing Diyos, napakaraming relihiyon. Kasi ang relihiyon, nagtuturo patungkol sa Diyos. That's why, sabi dyan, who is like you? Kasi alam naman ng Diyos na napakaraming tao na naghahanap sa Kanya. Pero hindi lahat ng tao nakakasumpong sa Diyos. Kasi kung mali ang nakilala mong Diyos, mali din ang buhay mo. Pero sabi niya, who is like you among the gods, O Lord? Sabi ni Abraham, o ni Moses. Glorious in holiness, awesome in splendor, performing great wonders. Sabi ng kanta natin kanina, thank you. Kaganda sang kanta natin. You are the God of Jacob, you are a God of Isaac, and you are the God of David. You are the same God that we have right now. And we're so grateful that this God who created the heavens and the earth, nakilala natin when we came to know Christ. Natutunan natin ma-acknowledge kung sino ini na Diyos na naglikha nang makilala natin si Kristo. Thanks be to God through His Son. We have Bible right now, the Old and the New Testament. Why we have the New? Because of the Son. The New Testament speak about the Son. That's why kapag hindi mo nakilala yung Son, hindi mo makikilala yung Father. At kapag hindi mo kinilala yung Son as a King and the Lord, you will not know the kingdom of God. Titingnan nyo lang ba ako ng gano'n? Hindi nyo pa pasalamatan ng Panginoon? Okay. Why our God is the best God? Why our God is the best God? Okay, yun ang ating sasagutin. Number one reason why God is the best God. Number one, because He is a creator. Okay? Note. Aram ko maraming beses yun na to nabasa na word na creator. But please, makinig ng maigi. Why our God is the best God? Because our God na pinaglilingkuran natin, kilikilala natin na siya ang creator. He is. Creator means author of creation. From the two words, creator. Author of creation. That is our God. Pag sinabing creator, He is the one who plans,
Siya yung may nag-iisip. Siya yung nagpaplano. Yun ang word na creator. Kasi pag gagawa ka ng isang inbensyon, mag-iisip ka ng matindi. Magpaplano ka. Hindi ganun ng Diyos na basta na lang ginawa ang lupa, ginawa ang dagat at isda at pagkatapos bahala na kayo ng buhay nyo. No! Hindi ganun. Sometimes people think like that. Na pagkatapos, binayaan na ng Diyos, inabandon, okay, bahala na kayo. No. Alam nyo ba, habang binabasa ko po yung Job, may natagpuan po akong isang bersikulo na na-amaze ako sa Diyos. Isang talata na nagsasabi, kung paano, doon ko nakita kung paano ang Diyos, how He is merciful, how He is loving and caring God. Nabasa ko doon na mayroong isang talata na sabi niya, nakikita mo dahil kinakausap niya si Job. Dahil hindi niya maintindihan, sabi niya, pinabayaan mo ako, hindi mo ako mahal. Pero sabi ng Diyos sa kanya, nakikita mo ba ng mga kadlagan? Pag sinabing kadlagan, lugar na warang tao, walang nangangalaga. But sabi niya, I poured out rain because I care. Tapos sasabihin mo, hindi ka mahal ng Diyos? Kaya sinabi niya, na kung yung maya nga, kasi yung maya kasama doon, sa pinapaulan niya, na inaalagaan niya, na minamahal niya. Because our God is the Creator. Naalala ko isang favorite verse ko sa Isaiah. Sabi ng Diyos, ako ang lumikha sa inyo. Kaya tungkulin ko na kayo ay pangalagaan hanggang sa pumuti ang inyong mga buhok. That's my favorite verse. Okay. Yan ang katunayan. In the beginning, this is our God. Kailan natin nakilala to? Na makilala natin si Kristo. Nung nagbasa tayo ng Biblia, na mayroon tayong mga Biblia, ang Diyos pala ay, kasi mayroon pong pinakilala sa atin ng ating mga magulang na Diyos. All of us, we know the name Jesus. Our mother and our father, or sino man nagtuturo sa amin, we teach our teachers in the school, teach how to pray. And this is how it teaches us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And this is how we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. But that prayer become a religious prayer. Why? We pray, we speak, but we don't understand what we pray for. And here comes, bakit? Kasi pinakilala sa atin yung Diyos, pero mayroon tayong mga paguli na to sa mga balay, kasama ako doon. Noon, mananalangin tayo, sabi sa atin, kasi yun yung tinuro sa atin, hindi naman tayo nakapagbasa ng Biblia. Salamat sa may mga Biblia, pero wala kami. Kaya, syempre, kung ano yung naririnig natin, yun lang. Yung turo na mayroon tayo, turo na galing sa bibig ng ating mga magulang. Kaya sa paniniwala natin, lalapit tayo doon sa may dingding. Sa may dingding na mayroong tao. As mahawid ka pa at kakausapin mo ngayon yun. Sinong nakaranas ng ganon? Ako lang ba? Pakitaas ng kamay. Okay. Because yun yung naturo at napasa sa atin na Diyos na pinakilala sa atin. But nang makilala natin ng Bible, here comes. Nagulat tayo na hindi pala ganon. Yung Diyos na the best God is not like that. Where in fact, from the first chapter and verse of the Bible, it says, in the beginning, God created the heavens. Note, heavens. Heavens and earth. Usan lang ang earth, pero ang heavens marami. Sabi sa katake mo, anong floors? Sabi mo yung katake mo, anong floor ka ba sa heaven? Kasi heavens.
Alam niyo po, mayroon niyang, okay, kasi ang heaven is my dimension. The first level of heaven is the atmosphere. Sometimes yung mga prayer naton, ada lang ina sa, nakaabot man sa heaven, but in the atmosphere. Pero yung alam natin, yung pinakamataas na level ng heaven is the throne of God. Amen. Saka na natin pag-usapan yan sa mga susunod na mga buwan. Okay. Pakibasa. You alone are the Lord. Who is this God? He's not only God. Kasi ganito yon. Many people, ang belief ng nila, God is already God. Period. No. God is Lord. I hope you got my point. Basahin natin. You are the Lord. Nehemiah 9:6. You alone are the Lord. You made the heavens. Even the highest heavens. Kaya nga sabi ng Bible, hindi pa naririnig ng tainga, nakikita ng mata. Ma-excite tayo sa mga bagay na inihahanda sa atin ng Diyos. Tingnan natin na, yung earth, tuwang-tuwa na tayo sa earth. Makapunta lang yung iba sa Japan, makapunta lang ang iba sa Australia. Pero look at this, yung pupuntahan natin. It's not a nation. Kaya bisa katakin mo, di ka man nakaabot sa Japan, makaabot ka sa iba-iba na klaseng heaven. At alam natin na yun yung perfect place, pinakamaganda. Walang kasing katulad sa mundo. Excited? Okay. Ngayon, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them, you give life to everything, and the multitudes of heaven worship. Na-imagine nyo pa kung gaano, kasi alam nyo po, kung gaano mo kalalim ang Diyos, ganon mo siya kalalim nire-respeto. Ang isang tao, kung gaano kataas yung pagkakilala mo, ganon yung respeto ang binibigay mo. Pag nakilala mo yung isang tao na yan, is tambay, sometimes wala kang pakialam sa kanya. Pag humarap kayo, you don't care. Because alam mo yung estado niya. Pero kapag kilala mo yung estado na tambay na yon, bilyonaryo yon, sa sunod na pagkikita nyo, medyo iba ang Amen? So ngayon, bakit natin pinag-aaralin to? Kasi yung iba sa atin, ganito, parang yung Diyos na pinaglilingkuran natin, parang katulad ng Diyos na dati mong nakilala. Amen? Sabi sa katakin mo, iba ito. Amen? So, bakit siya best God? He is the Creator. Weeks, pakibasa. Ito po, kinonfirm ni Lord sa Isaiah 45 yung kanyang claim. Kinonfirm niya yung word. Sabi ni Lord, it is I who made the earth and created mankind on it. My own hand stretched out the heavens, I marshaled their starry host. Kaya kung lumapit man si Abel at si Cain sa harapan ng Diyos, dapat lang. Kung lumapit tayo sa Diyos, dapat lang. Pakibasa. Sinong Diyos natin? Diyos na mayroong plano at hindi Diyos na pinagpaplanuhan. Anong Diyos natin? Kasi our God is the author of creation. Mayroon siya mga plano, kaya sabi niya, for I know the plans I have for you. Kasi He is creator. Maraming Diyos ngayon, pero ang kanilang Diyos, pinagpaplanuhan nila. Saan ko isasabit? Ang iba, sinasabit ang Diyos. Ang iba naman, daming mga activity about their gods. Silang nagpaplano. Pero here comes our God is the one who creates, who plans, who think about us. And this is our God. Hello? Oh, come on. Sabi sa katakin mo, may plano ang Diyos sa'yo. Bago man tayo magplano sa Diyos, dahil nalaman natin ang plano niya.
Kaya dapat yung plano natin sumasang-ayon sa plano niya. Hindi yung basta mag-iisip ka na lang at hindi mo kilala ang Diyos mo. So, ito ang kagandahan ng ating Diyos dahil ang ating Diyos mayroong plano sa atin. Hindi tayo katulad ng iba na ang Diyos nila ang pinagpaplanuhan. So, pangalawa, why our God is the best God? Sorry. Number 2 po yan. Nakatulog siguro ako. He is eternal. Note, tatlo lang po to. Ang una, number 1, He is creator. Ibig sabihin, siya nag-iisip, siya nagpaplano. Hindi siya pinagpaplanuhan. Bakit siya the best God? So, yan ang pagkakaiba ng ating Diyos. Pangalawa, He is eternal. Pansinin niyo po ang word na eternal. Many times ito binasa, pero tingnan po natin. Okay, pakilipat tabi, Feb. Okay. Why God is the best God? Because He is eternal. Pakibasa, Psalms 90 verse 2. 1, 2, 3. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting. Parang ganito. Kasi di ba ang simple illustration ng everlasting, sino may coins? Don't worry, ibabalik ko po sa inyo. Sino may coins? Okay. This is the symbol of everlasting. Kajuto yung mampaso sa everlasting. No. See it? When you start right here, amen? And you go around, you will go back here. No ending. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto ng tao, babalik at babalik ka sa Diyos. From everlasting to everlasting, God is still God. You got my point? Kaya sabihin sa katakin mo, piliin mong mahalin ng Diyos bago ka magmahal ng iba. Who is our God? The God from everlasting to everlasting, He's still God. Ibig sabihin, million of billion years will come, still God the same. Tingnan po natin to. Pakibasa, is Exodus chapter 3 verse 6. Then He said, ito pang revelation, ito pagpapakilala ng Diyos paano siya naging eternal. I am the God of your father. Whose father? The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Okay, tingnan po natin to Tatlong tao. Halika, Abraham. Kuya Abraham. Isaac. Halika. Jacob. Okay. Okay, ito, Jacob talaga to Kunwari ako si Lord. I am the God of Abraham, Jacob, Isaac, Jacob. Ibig sabihin, this person represent every generation. Generation. Alam niyo po, itong Exodus, matagal na ito sinabi ng Diyos sa nagpakilalang Diyos kay Abraham, Moses. Moses hid his face because he was afraid to look at. Doon nagpakilala ang Diyos sa buhay ni Moses in the book of Exodus. Here comes in the New Testament, Jesus once again quoted this verse. And He said, I am the God, same of how many years passed? 1,000 years had passed. But this God is the same still. At sabi niya, I am the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Still, God stand. Nasaan na yung henerasyon? Wala na. But still, God is God. That's why, sabi natin, people need the Lord. Kahit walang tao, ang Diyos, Diyos pa rin. Kaya sabi ko sa katakin mo, huwag kang VIP. Kasi kahit wala ka, ang Diyos, Diyos pa rin. Walang mawawala sa Diyos kung wala ka. Pero mahal ka ng Diyos. Ano po ang revelation dito? Ganito lang po, kasimple. Basahin niyo sa baba.
He is not the God of the dead, but of the living. Which means, in every generation, tayo, may bago, yung Generation 40, taas ang kamay, pataas. Uy, mga 40. Baba na, kinalo. Karalo ang mga edad. Okay. We are Generation 40. Generation 30 plus. 30 plus. Yan. The next generation. Generation 20. 20 patas. Okay. Kunti lang tayo. Okay. Generation 10 patas. 10 patas. Yun. Oh, ilang generation tayo rito? Ilang generation? 4. 4. Ayun na pagsabay sinda kay damdamo na. 4 generation lang anay. Still, mawawala yung mga 40s, mawawala yung mga 30s, mawawala sila 20 at mawawala sila 10. But still, God is God. Diyos na walang hanggan at walang katapusan. That is our God. Malanag pala. Kami na magpasalamat. At nakilala natin ito dahil sa kanyang anak. Dahil kung hindi nakilala natin si Jesus, ang Panginoong Jesus, kung hindi natin nakilala, hindi natin makikilala ang Ama, hindi natin makikilala ang kanyang kaharian. At hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Praise be to God. As we close, why our God is the best God? Number 1, He is a creator. Siya yung Diyos na may plano at hindi siya pinagpaplanuhang Diyos. Pangalawa, He is eternal. Walang hanggan at walang katapusan. Every generation. Kaya sabi sa Malakay, sabi niya, I am God, I do not change. Amen? Last, number 1. Ito tayo magtatapos. He is powerful. Para makapaglingkod tayo ng maayos, sino ba talaga itong Diyos na pinaglilingkuran natin? Okay. Number 3, He is powerful. Jeremiah 32 verse 17. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth, and by your great power and outstretched arm. Note, dun pa lang kay Jeremiah, na-recognize niya na for God, nothing is impossible. May dalawang klase po para maintindihan po natin how God is powerful. Through His miracles and through His authority. Para makilala po natin, sabi natin, God is powerful in a part. Kasi pag sinabing nothing is impossible, ibig sabihin, He is working in miracles. Kaya si Jesus, pagdating dito sa lupa, doon natin nakilala na He is God. Kasi bakit? His power, meron siyang kakayanan. Kasi only God, who is the creator, who creates you, can fix your life. Kaya pag nakita niyo yung bulag, sabi niya, come, and I will fix you. He is the one who create. Oh, come on. Kaya doon natin nakilala, noong una, nakilala natin, sabi ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Pero that declaration is a monotheism. There's only one God. But when Jesus come, kaya yun yung bakit papatayin yung mga naniniwala sa Panginoong Hesus? Bakit? Dahil sinira ng Panginoong Hesus ang prinsipyo ng paniniwala ng iba. Now there is God. The God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And that's the belief of the Islam and the Judaism. And even the Iglesia ni Cristo. But we believe in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Here's the simple explanation about this. We are called human. Tagalog, tao. Tama? Anong tawag? Anong identity natin? Tao. Yung tao, maraming klasing tao. Mayroong Amerikano, mayroong Japanese, mayroong African. But they are
tao. Amen. Mayroong animal. Anong identity nila? Animal. Hindi lahat ng hayop, hayop lang. Mayroong grupo ng mga kalabaw. May grupo ng mga kambing. Ibig sabihin, identity. You are human, pero you are damo. Yes. Mayroon namang hayop. Ito. God. Pakisabi, God. Yun. Ito. God. God means kaya word na Elohim kasi there is God. Holy and righteous, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun yung hindi matanggap. At nakilala natin ng Diyos, dumating ang Panginoong Sus, nang pinakilala niya na ang kanyang ama. At sinabi ng ama, ito ang pinakamamahal kong anak. At bumaba ang banal na Espiritu, yun ang hindi pinapaniwalaan ng iba. Na yun ang dahilan bakit pagdating ng araw, papatayin ka. Because, para sa mga tao na nakilala sa Diyos as one God, they don't believe in that. But sabihin sa katakin mo, hold on to your faith. Our Lord is coming. Sabi ng Bible, babalik siya to rescue not the unbeliever. The second coming of the Lord is rescue for the believer. The first coming of the Lord is the rescue for the sinners. That's why He came as a sacrifice. Those who believe, they become believers. Those believers are persecuted. But sabi ni Lord, hold on, I will come back. That's why the second return of Jesus is for us, not for the sinners. Oh, come on. Parang hindi kayo ma-excited Mabasi di mga makaupod, kaya kami excited. Eh, kasi kung kaupod ka mo dito sa i-rescue, dapat happy ka. So, tinan mo, sabi ni Lord, Jesus looked at them, eto na yon, yung nagpapakilala na anak ng Diyos, na nagligtas sa atin, at nakilala natin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Naalaman natin ng kaharian sapagkat sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is here. And you will know the kingdom about His Son. But sad to say, the church, nalilihay na kita na yan. Pero salamat kaya hindi kita. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Ang pagiging powerful ng God, dalawa, kasi may mga bagay na hindi natin kayang gawin, nagagawin niya in a miraculous way. That's why He is powerful. Yung pangalawang powerful is authority. Authority. Okay. He is powerful in words and authority. In power. So, basahin po natin. Now, sabi ng Bible, now to the King eternal. Wow. Immortal. Invisible. The only God. Be honor and glory forever and ever. Amen. Nasisense nyo ba ang ibig sabihin yan? Sa unang pagdating ng Panginoong Hesus, pinakita niya He is God through miraculous way. Pinakilala niya na I am the God. He picks the eyes of the blind. He picks the heel or the knee of the lame. Or tapos He cured the lepers. Para maipakita niya na He is the Creator. He is powerful. Pero ito ang pangalawa. Ito ang pangalawa na pagpapakita niya ng kanyang power. He will come as the King of Kings and the Lord of Lords. Doon pa lang ang iba sa atin manginginig. Kaya maganda, ngayon pa lang, marunong ka ng manginig. Bago humarap. Kasi pag sanay ka ng manginig, pag nakita mo na sa actual, kunti na lang inig mo dong, kunti na lang. Kasi praktisado ka na. Na when you come, alam niyo po, leaders, pamati po kamo, mga leaders. If you are leaders, please, alam niyo po, pag wala po kayong personal o private life with God, you will end up as a religious person. Why?
Every Sunday, we are leaders. We're excited. We are so, kita po ang damong trabaho pagka Sunday. Sometimes, sa dili na po kita nakapamatis and mayos ang word because we minister. Tama? Kaya yun ang iba nakikita nyo na nababurn out na nagsiserve kay Lord. Bakit? Yung buhay niya, dun sa simbahan, yun lang. Mali. Alam nyo ang buhay natin ng mga leaders? In our private time. I hope you got my point. Kasi pag wala kang private time with the Lord, how can you express your respect and reverence? Now, when Sunday, you are serving people. Kaya, kung mayroon kayong nalaman, nakikilala, na natin nag-serve na walang private time to respect, reverence. Kasi saan niya i-execute yon? Na pagka-Domingo, yun na makapamati. Saway sa mga bata, yung kalikot dito, alito dalagan. Kaya one of the model for us, the best man na example, kaya nga sabi ng Bible, he is the man after God's own heart. Bago po siya maging king, imagine to, kaya ito ang practice niya. Bago siya maging king, alam natin, mabasa natin sa Bible, nasa pastuhan siya lagi. At ang life niya is with the Lord. Habang nagbabantay, buhay niya po yun. Kaya nung dumating po siya sa Karian, mayroon na po siyang practice doon. Kaya nung dumating niya, hindi pwedeng mapigil. Hinahanap-hanap niya, wala na po siya sa pastuhan. Anong hinahanap niya? Temple. Kaya sabi niya, better is one day in your courts than 1,000 days. Kasi he knew the presence of his Lord. Sabi sa katakin mo, may presence ka pa ba ni Lord? Amen. Mayroon pa bang natitira? O sabihin mo, basi pandumingguhan ka na lang. Oh, come on. The best. Alam niyo po, sa atong private life, amo po ito ang tunay mo na pagsamba. Sometimes our Sunday worship is parang pasikat pa eh. Pero alam mo, pag ikaw lang at si Lord, at totoo yan eh. Amen? Kumusta ka? Pagsulo ka na. Paano ka sumamba kay Lord? Yung pahagab-hagab? Lord, I worship you. Oh, come on. Yan ba? Kaya no matter pagdating ni Lord, nga ka, nginig ka. Bakit? In your private life pa lang, hindi mo na na-practice yung presence with your Lord, your King. That's why I encourage everyone, hello, our God, nakita niyo po, our God is the God who created the heavens and the earth. Same God. He is eternal, He is powerful. Okay na lang ba? Ganun-ganun lang ba yung respect na pwede ibigay sa Kanya? Oh, come on. That's why, Diyos, ang ating Diyos, note ha, note, ang ating Diyos, Panginoon. Na ito ang nawawala. Bakit po? Dahil tayo po na mga nakilala sa Panginoon, parang hanggang ngayon, nabago lang yung ating pananaw dahil nakabasa tayo ng Bible. Pero yung perception natin sa Diyos, ang magyapon. Kaya yung respect and reverence natin before the Lord, napakajutay. Kasi may nabasa ka, pero andun ka pa rin umiikot dako sa konsepto mo na ang Diyos. Pero kapag naunawaan mo na ang Diyos ay Panginoon, na Diyos ay Hari, dun mag-iiba. Amen? Kaya nakilala niyo po si Pablo. Kailan na bago ang buhay ni Pablo? Nung makaharap niya ang Panginoong Hesus na nagpakilala na Panginoon. Nanginig si Pablo. Kailan ka manginginig? Kapag naintindihan mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Panginoon at Hari. At hanggat hindi mo naiintindihan yon, you're still coming to God without reverence, without respect. But today, nakita po natin, our God is ought to be respect. Why our God is the best God? Number one, He is a creator. Anong klaseng creator? Siya yung Diyos na may plano at hindi Diyos na pinagpaplanuhan. Pangalawa,
Number two, He is eternal. Ibig sabihin, siya yung Diyos na walang hanggan at walang katapusan. Number three, He is powerful. Why? Siya yung Diyos na Panginoon at Hari magpakailanman. Ngayon, dito tayo magkatapos. Tingin kayo sa akin, tama ba yung ginawa ni Abel at ni Cain? In accord with this characteristic of the Lord, yung attributes ng God? Ano yung attributes ng God? He is creator, He is eternal, He is powerful. Tama ba yung ginawa nila? Tama. Tayo, tama ba ang ginagawa natin ngayon? Yes. Now, we will approach God like paano sila mag-approach kay Lord? Na dapat, oh, my God is powerful. That's why, when we come to worship, kaso nga lang po, nung nasanay na kita sa tinatawag na pagluhod-luhod, minsan, ang pagluhod, parang ayaw natin lumuhod kasi parang religious. No. When you understand that your God is the Lord, you ought to bow down before the Lord. Yun yung nawala sa atin. Kasi feeling natin, katulad tayo na may mga gurang, na may mga halagba na buhok, may mga pudong, tapos pagkasabado, Domingo, makita natin ito nag-pray. Kaya pakita natin, parang religious ka man. No! Dapat makita niyo yung concept. That's why when you come to your private life, go and worship the Lord, kneeling before Him because He deserves our worship. Shall we clap the Lord? He is powerful. Ulitin ko, lahat ng tao manginginig pagdating niya. Kasi makikita natin yung presence niya, how He come as the King of Kings and the Lord of Lords. We as a citizen, let's practice reverence. Every time na magtitiripon kita, let's practice reverence before the Lord. Kasi, alam niyo po, ang tunay na mangyayari, andun na po. Ngayon, kung hindi ka nag-practice, pagdating mo doon, mas lalong inig ka. Naalala ko kaya, ang music team natin, minsan pinapagalitan ko sila. Kasi bakit? Pag-practice, yung parang wala lang. Alam niyo ba na ang pinakamahalaga sa lahat, practice? Pansinin niyo po yung mga galing kumanta, yung mga galing na musicians, isang araw lang pong performance nila. Yung concert, isang araw lang po yan. Nakita natin kung gaano kagaling, kasi bakit? Kaya pansinin niyo, yung nag-concert na hindi handa, ano nangyayari? Palpak. Yung buhay na hindi pinag-practice, sabi sa katakin mo, palpak. Amen? Come on, let's rise up. Tayo po lahat ay tumayo. Every Sunday we do this. But it must be not, dapat hindi maging religious. Every Sunday we come, ulitin ko. Sabi sa katakin mo, this is not a religious thing. Practice to. Amen? Kasi pag binutang mo sa isip mo, na kada Domingo urigsene, mamamindset ka. Na pag Domingo, makato ka. No. Sabi sa katakin mo, practice tayo. Kapag nagtitiripon kita, kumusta ang respeto mo sa Diyos? Parehas lang ba sa pagtitiripon sa concert? Parehas lang ba sa pagtitiripon kapag may mga politisyan na maabot? Dapat hindi ganon. That's why when we come every Sunday, we worship the Lord because we practice our reverence before the